So hello, good morning teach and everyone. I'm Diana Grisam Uson from MSWD Office, or Municipal Social Welfare and Development Office, in which we cater po yung mga inquiries regarding solo parent, PWD, and kami din po yung mga nag-assist when it comes to financial assistance sa mga clients po or constituents po natin ng mga ilan. So in short, para po maalala nyo agad ang aming office, kami po yung assist sa mga nagbibigay ng ayuda. Okay. So for this time po, I will be one of your marriage counselor for orientation and for others po who needs counseling po, ako din po yung magka-counsel po sa inyo later on. So for this time, focus po muna tayo sa pre-marriage orientation. Okay. So for this time, I will be discussing regarding roles and relationship. So when it comes to roles and relationships, ano ba yung role mo bilang husband? Ano ba yung role mo bilang wife? Ang mga roles po ba natin ay natitigil lang kung ano ang ating gender? For example, di ba kapag husband, parang pag mga husband ba, sila lang ba yung nagbibigay ng financial support? Sila lang ba yung nag-work? Sila lang ba yung andyan to give financial assistance din sa family? Or si wife lang ba ang taga-alaga ng mga bata, taga-luto, taga-laba, or lahat ng household chores, si wife lang ba? Or vice versa. So, yun sa roles, depende po yan kung ano pa yung role mo bilang husband and bilang wife. Diba? So, dito sa roles na to, ma'am, there's may possibility na magbe-break po tayo ng mga um, notions or mga akala when it comes sa mga roles ko. Kasi 'di ba, nowadays, kung anong kayang gawin ng lalaki, kaya na din gawin ng babae and vice versa. Ang role natin ay hindi nalilimit to between kung ikaw ay husband or kung ikaw ay wife lang. Okay. So for this time, I will be discussing about yun nga po. So in marriage and any relationship, the participants kayo po have respective roles to play. So ano ba tong roles na ito? Tulad nga po nung sabi ko kanina, itong mga roles na to, ano ba talaga yung role mo bilang husband and bilang wife? Diba? Minsan, yung mga roles natin, natitigil lang kung ano ba yung gender natin. Na minsan may mga ibang husband na ayaw gumawa ng gawaing bahay kasi feeling nila yung masculinity nila or feeling nila yung pagkalalaki nila medyo hindi bagay sa mga household chores and vice versa. Pero nowadays po 'di ba, wala na po 'yan sa gender. 'Di ba? May mga ibang lalaki po kasi na or husband na okay lang sa kanila maging house husband. And at the same time, ang mga wife, okay lang din sa kanilang sila naman yung magwo-work, 'di ba? So it really depends sa family setting. It really depends sa isang relationship kung ano ba talaga yung magwo-work sa kanilang dalawa. Okay. So for this time, understanding each other's roles can also clarify expectations from one another. So itong expectations na to, ano ba yung na-expect mo sa partner mo, 'di ba? Expectation versus reality. And sometimes, 'di ba, pag expectation, yun yung mga nasa isip natin. Yung expectation, yun yung mga magaganda, 'di ba, na parang kunyari, expectation sa isip natin, iniisip natin maganda. Sige. Pinakamagandang example is, say, for example, yung nagpe-prepare kayo for wedding, di ba? Sa isip nyo, ang gusto nyo lang na visitors, 30. Okay na yung 30, mga close lang. Pero pagdating sa totoong buhay, pero 'di ba sa totoong buhay, ang nangyayari, yung nasa isip natin 30 na guest, naging 100, naging 70. So parang dun pa lang makikita mo na yung expectation mo tapos pagdating sa reality yun yung nagiging reason ng disappointment, 'di ba? Nadi-disappoint tayo, nadidismaya tayo sa mga nangyayari, mga outcome kasi hindi siya aligned dun sa gusto nating mangyari. And minsan, yung expectation versus reality na yan, nagiging cause din ng misunderstanding when it comes sa couple. Diba? So later on, madidiscuss ko pa yung mga other possible problems na pwede nyo pagdaanan. Pero hindi ko po sinasabi na 100% yun po yung problema nyo. Okay? So next is yun nga, sa ano ba yung duties and responsibilities nyo. And sa Filipino culture, a married couple's roles, responsibilities, and rights are not only with and towards one another but also with and towards in-laws and extended family. So, dyan po, di ba, na, yung mga naka-red po, yan yung mga kailangan po nating tandaan na markings. So,
dito, not only with towards one another. So, yung relationship nyo, magiging extension yung sa family ng partner mo. So, for example, once na pinakasalan mo yung partner mo, automatic meron tayong another set of family, di ba? Another set of family sa part ng partner mo, tsaka yung sa part mo din, syempre. And syempre, Filipino culture, masyado po nating talagang pinapahalagahan po natin yung essence o yung importance ng family tradition. When I say family tradition, di ba po, for example, sa ibang bansa, pag sa US, pag 18 years old ka na, automatic, bahala ka na sa buhay mo. Automatic, pwede ka na maghanap ng sarili mong work, pwede ka na umalis ng bahay, pwede ka na, parang, meron ka ng freedom to do whatever you want. Diba? Pero dito ko kasi sa atin, kahit na 25 years old, 30 years old, 40 years old, di ba? May mga iba sa atin nakatira pa sa isang compound. O kaya maghahanap tayo ng tirahan na malapit mismo doon sa bayan o sa bahay ng mga in-laws or ng family natin. Kasi ayaw natin, parang ayaw nating magkalayo tayo sa kanila, di ba? Masyado natin pinapalagahan yung essence, yung closeness ng family tradition na ikinaganda ng pagiging Pilipino natin sa mga ibang kultura. Pero hindi ko po sinasabi na ibang kultura ay hindi okay, na hindi po maganda ha. Ang sinasabi ko na, pinapakita ko lang po yung difference po natin sa ibang bansa. Yan. So, for the next part, okay. So, for this po, yung key points is the same lang din po dun sa na-discuss ko a while ago. So, yun nga, yung roles and obligation as husband and wife, how can you maintain a harmonious relationship with the family of your spouse? Kasi minsan, di ba, yung maintain a harmonious relationship, parang depende siya sa composition ng isang family. When I say composition, depende siya sa kung ano ba yung timpla ng bawat pamilya, di ba? Pero minsan kasi, yung may mga, for example, pag may mga opinions and suggestions yung mga relatives natin, when it comes sa ating pamilya or when it comes sa pamilyang tinataguyod natin, di ba minsan, may mga strong opinion and suggestion na talagang masasabi mong talagang yung puso mo parang dapat ko bang sundin yun because sila yung relative o dapat kong sundin ko ano yung gusto ko para sa pamilya ko. Diba? So later on, madidiscuss ko pa po siya and hopefully, makaroon tayo na makapag-relate tayo sa isa't isa even if wala po ako dyan sa inyo, sa harap nyo physically. So I will do my best to discuss yung part ko in a relative way. Talagang makakapag-relate po tayo sa isa't isa. Okay. So for this part, as husband and wife, yan po, both husband and wife have the shared responsibilities, duties, and obligations in their married life, in establishing and raising the family, and encouraging and supporting each other's personal growth and development. So dito po, again, yung mga nakared, yan po yung mga kailangan po nating alalahanin. Okay. So, yun nga po, ang nakalagay dito, both husband and wife, tas nakared din sa establishing and raising the family, and encouraging and supporting each other's personal growth and development. So, bakit ba nakaread yung ibang words dyan? Kasi, gusto ko pong i-point out dyan yung essence ng both husband and wife. Why? Because sometimes, sa isang relationship po, di ba, may mga pagkakataon kasi na hinahayaan lang natin yung mga partner natin na mag-decide o magkaroon ng decision when it's supposed to be kayong dalawa yung magde-decide para dun sa family na gusto niyo, di ba? So, pinakamadaling example na naalala ko po or pwedeng makarelate po tayo sa isa't isa. For example, yung sa simpleng question lang na saan mo gustong kumain, 'di ba? Meron yung iba, saan mo gustong kumain? Ikaw, kung saan mo gusto, doon na ako. Kung anong decision mo, yun na ako. 'Di ba? Sometimes, pag mga ganyan na yan, 'di ba? Sometimes kapag yung mga gano'ng pagkakataon, magde-decide ka lang kung saan ka kakain, hayaan mo pa yung partner mo na mag-decide. So sa mga simpleng gano'n na decision making, at first ang ganda sa pakiramdam, 'di ba? Ang ganda sa pakiramdam na hinahayaan ako ng partner ko na mag-decide para sa aming dalawa. So nasusunod yung gusto ko. At first maganda po siya, pero in the long run, kapag tumagal siya, pag parati niyong pinagde-decide na mag-isa yung partner niyo, kung ano yung dapat na kayo dalawa magde-decide, there's a possibility na baka may ma-develop na parang tampo o baka may mangyari na parang sama ng loob sa side ng partner mo. Why?
Kasi baka maramdaman niya na bakit parang ako na lang yung nagde-decide para sa ating dalawa. Is supposed to be tayong dalawa yung nagde-decide, 'di ba? There's a possibility po kasi na yun nga, as long as parati nating hinahayaan yung partner natin na mag-decide sa mga bagay-bagay na dapat kayong dalawa, nawawala yung essence ng parang yung commitment niyo sa bawat isa, yung responsibility niyo bawat bawat isa, 'di ba? Kung gaano ba kayo ka-eager na magkaroon o mag-plan para dun sa family niyong dalawa, 'di ba? Kasi kung puro na lang mag-isa ang nagde-decide, parang bilang foundation sa isang bahay, 'di ba? When it comes sa foundation 'yan, 'di ba foundation? Ikaw, ito si husband, ito si wife. Tapos ito yung bubong, 'di ba? So yung itong bubong, it signifies or symbolizes yung family na gusto niyong itaguyod. Tapos yung mga wall, yan po yung mga magiging, kunyari ikaw to. Kung hinahayaan mo na lang yung partner mo na magde-decide ng isa lang, there's a possibility na yung bahay na tinataguyod niyo anytime magko-collapse kasi hindi siya steady eh. Kunyari isa lang, tapos isa pa ganun na, hindi siya steady. So there's a possibility na parang anytime pwede mag-collapse yung bahay na tinataguyod niyo kapag hinahayaan niyo na lang yung isa na mag-decide. As supposed to be, di ba, husband and wife yan na magde-decide. Most especially, kapag pagdating sa, for example, pagdidisiplina ng mga bata, 'di ba, hindi naman po puwedeng sabihin na parang, ikaw na magdisiplina sa kanya kasi 'di ba magaling ka naman sa ganyan, ikaw na lang. O kaya sa grocery, anong gusto mong bilhin? Ikaw na bahala. Kung ano yung gusto mo, susundin natin. Kasi alam mo naman na kung ano yung the best para sa family natin. So kapag parating gano'n kasi, maski din naman ako 'pag kahit nasa girlfriend and boyfriend stage din, nakaka-ano siya, disappoint siya ng konti. Kasi siyempre 'pag hinahayaan mo yung partner mo palaging mag-decide, parang walang plan yung partner mo sa'yo. Ay parang walang plan na parang genuinely na manggagaling sa partner mo yun. Kasi parati na lang sa'yo nanggagaling yung suggestion, yung opinion, ay yung decision making. Yun. So dito din sa part na ito, encourage and supporting each other's personal growth and development because, di ba po, ano ba ang goal natin pag pumapasok tayo sa isang relationship? Di ba po, ang goal natin ay kasal, di ba? Yun yung goal natin kaya tayo pumapasok sa isang relasyon. Kasi nakikita natin na yung partner natin, sila yung nakikita nating future natin. But sometimes, di ba po, pag may na-reach ka na kasing goal, minsan, di ba, pag may na-reach ka ng goal, ano na kayang next na mangyayari? Eh, na-reach ko na siya eh. Kunyari, ito yung endpoint. Na-reach mo na yung finish line. Ano na kaya yung next sa'yo? Ano na kaya yung next kong gagawin? Eh, nakasal na ako eh. 'Di ba? So, minsan nawawala yung parang nagkakaroon ng midlife crisis o ng crisis ang isang tao. Ito general po ng isang tao once na na-reach niya na isang goal kasi hindi niya na alam kung ano yung next step. So, diyan na papasok yung sa mga support nung partner niyo, yung mga katabi niyo. Kasi, diyan na po papasok yung idea na whatever your decision is, whatever you want to do in life, whatever you want to achieve, whatever you want to do, yun nga, alam niyo po sa sarili niyo na may susuporta on your side. 'Di ba? Alam niyo sa sarili niyo na no matter what happens, meron nandiyan na magsusupport sa'yo. Kung gusto ng partner mo magtayo ng sarili niyang business, kung gusto ng partner mo mag-aral ulit, kung gusto ng partner mo mag-abroad, 'di ba? Sa lahat ng ng decision making natin sa buhay, 'di ba? Maganda, masarap sa pakiramdam na may nagsusuporta at may nag-encourage sa atin na gawin yung best, 'di ba? Best hindi lang para sa'yo kasi siyempre, 'di ba, parang sa stage na meron kayo, kaya niyo gusto magkaroon ng next step sa buhay niyo kasi may gusto kayong paghandaan para din sa future ng mga anak niyo, mga offsprings niyo, 'di ba? Yan. And syempre dito, yun nga, both are responsible for the support of the family, obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, should always strive to resolve conflicts peacefully and amicably, and support system yung isa't isa. At syempre, as husband and wife, kayo po yung magiging parang kayo yung symbolize or magiging role model para sa mga anak nyo. Kung ano ba talaga yung parang
true meaning ng husband and wife or true meaning ng isang relationship. Kumbaga, makikita sa inyo ng mga anak nyo kung paano ba kayo magmahalang bilang husband and wife, which is magre-reflect din sa kanila in the near future kapag sila naman yung magkakaroon na ng asawa o magbi-build na ng family together. Diba? Kasi syempre, diba, ang unang mga teachers ng mga bata ay ang family. At no other else, wala nang iba. Diba? So, it's nice na parang, syempre, kayo yung mag-establish o magiging yung foundation ng character or personality ng mga anak natin. Okay? So, for this part naman, as in-laws, dito na po papasok yung relationship, how to maintain a harmonious relationship with your family ng spouse mo o ng partner mo. Sabi dito, maintaining a nurturing harmonious relationship is not limited between spouses, hindi lang po sa inyong dalawa, but also among each spouse's family. So, ito mga next na sasabihin ko, ito daw po yung dapat na parang sana ma-establish no o parang sana magkaroon ng agreement o kaya parang masunod nyo po when it comes sa ah, family ng spouse o family ng partner mo at family mo and vice versa, 'di ba? So dito nakalagay be fair. Be fair, do not criticize your spouse parents, do not compare in-laws with your parents, let your in-laws enjoy your kids as much you let your parents. So dito sa first, yung be fair, ito yung magkakaroon kayo ng equal treatment when it comes sa bawat pamilya ng bawat isa, magiging fair kayo. Kung ano yung time or kung ano yung treatment na binibigay mo dun sa family ng spouse mo, dapat ganun din yung ibigay mo dun sa family mo mismo. Para hindi nila maramdaman na parang may favoritism when it comes sa mga families, di ba? Kung sakaling, kunyari, di ba, uso po dyan yung, for example, yung nag-a-apply po sa family po namin, di ba? When it comes to my brother and my sister, na parang sa mga holidays, hati yan. Pag Christmas, magki-Christmas sila sa amin, tapos pag New Year, dun sila sa kanila, and vice versa. 'Di ba? Para kahit papano, yes, kasal sila, pero nandun pa rin yung family tradition na hindi pa rin napuputol even if kasal na. 'Di ba? Kasi kung magkakaroon ng parang unequal treatment between families, magkakaroon po ng misunderstanding, 'di ba? Puwedeng magkaroon ng tampuhan when it comes sa family. Kasi siyempre, parang bakit mas baka isipin ng mga in-laws niyo, bakit mas gusto mo sa side nung asawa mo, bakit ayaw mo sa amin, bakit mas madami kang time dun, bakit gano'n yung binibigay mo, dito wala, and so on and so forth, 'di ba? Yun yung mga bagay po na hindi po natin makokontrol. Lalong-lalo na po yung mga opinions and suggestions po ng mga relatives po natin in both sides or in opposite side, 'di ba? Kasi minsan, may mga opinions po and suggestions po yung mga ibang tao kung paano ba natin parang kung paano ba natin dapat pahalagahan ang pamilya natin, kung paano ba natin dapat hawakan yung family natin. O kaya para mas makapag-relate po tayo sa isa't isa, na narinig niyo na po ba yung question or yung saying, kasabihan na, "Papunta pa lang kayo, pabalik na kami." So, lahat ng sasabihan namin dapat dapat alalahanin niyo kasi pinagdaanan na namin 'yan. So, kapag sinunod niyo kung ano yung ginawa namin, hindi na kayo mahihirapan, 'di ba? Nung narinig ko po 'yan, medyo hindi pa ako nag-a-agree. Hindi pa ako nag-a-agree in a way na siyempre kung ano po kasi yung pinagdaanan ng mga nakakatanda sa atin, mga auntie, uncle, nanay, tatay, lolo't lola natin sa panahon nila tapos na nakayanan nila, napagtagumpayan po nila, good for them, 'di ba? Pero kasi ang gusto ko lang pong i-point out, iba po kasi ang buhay noon sa buhay ngayon. Buhay noon madali lang po compared sa buhay ngayon. Dati wala namang pandemic, 'di ba? Hindi naman nagtataasan yung mga bilihin. Dati yung mga ang pera parang kunyari 'pag mga ₱100 before ang dami mo nang mabibili. Ngayon ang ₱100 halos ang mabili mo na lang isang Coke litro o 1.5 which cost ₱80, 'di ba? Coke lang 'yun, drink lang 'yun, 'di ba? Pero dati, parang ang dami mo nang mabibili, 'di ba? Dati, madali lang po yung buhay na parang, nahihirapan, oo, pero madali lang siyang i-overcome kasi yung when it comes to economy, mas okay yung economy before.
Pero ngayon, hindi ko sinasabing pangit ngayon, sinasabi ko lang po ngayon, medyo mahirap lang po siya, 'di ba? Kasi siyempre lahat po kasi sa panahon po natin ngayon nagtataasan na lahat. Wala na pong bumababa ngayon. Kung meron man, eventually tataas lang din siya, 'di ba? And siyempre, diyan din po papasok yung parang, um, kung may mga bagay silang kinaya on their own way, good for them. Pero ito po kasi, kung kinaya nila, kakayanin din natin. Pero in our own way, sa sarili nating paraan, sa sarili nating pamamaraan. Hindi dahil sa sinabi ng ibang tao, kundi dahil sa ginawa natin. Right? Okay. So that part, when it comes naman po sa do not criticize your spouse, parents, of course, we should avoid po yung pagsasabi ng mga uh, negative comments when it comes to both sides, 'di ba? Kasi siyempre parang hindi po kasi natin din makokontrol yung mga reactions po ng mga in-laws po natin, mga relatives po natin. Once na malaman nila na parang may negative na mga sinasabi tayo, parang kini-criticize natin yung parang side ng bawat pamilya. Yun. So, syempre, when it comes naman dun sa mga anak nyo, let your in-laws enjoy your kids as much you let your parents. So, babalik na naman tayo dun sa part na magiging fair dapat yung treatment. Kung ano yung parang given time dun sa part no sa partner nyo, sa family ng partner nyo, dapat ganun din sa side nyo, di ba? Para maiwasan po natin yung misunderstanding, para maiwasan din natin yung parang sama ng loob on birth, both uh, parties or both na sides, diba? So for this part, no marriage or relationship is perfect. So there will always be challenges and all couples experience conflicts and issues along their married life. Actually po 'di ba, kahit kahit hindi pa kayo kinakasal, maski ng girlfriend boyfriend, talagang mag-agree tayong lahat dun sa part na there is no marriage or relationship na perfect. 'Di ba? Kasi your relationship and your marriage will go on to trials talaga. Parang everyday may trial, everyday may challenges, everyday may kailangan kayong pagdesisyonan together, 'di ba? But the question is, parang hanggang saan kayo willing na parang ipaglaban yung marriage or relationship niyo, di ba? Sabi dito, there will always be challenges and all couples experience conflicts and issues along their married life. Kasi di ba, kung reality-wise, kung titignan natin sa totoong buhay, ang relationship hindi lang siya puro saya. Di ba? Siguro puro saya siya sa unang beses. Mga first month series, week series, anniversary, mga first, second anniversary, di ba? Pero minsan kasi, parang napuput into test ang isang relationship kapag nararamdaman niya na hindi na kayo tulad ng dati. Parang nagiging comfortable na kayo sa isa't isa to the point na parang baka ma-realize niyo na parang bakit parang hindi na tayo tulad ng dati. Unlike before, ang sweet mo sa akin, ang sweet natin sa isa't isa, pero bakit ngayon parang ang laki ng pinagbago? Well, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, that is the reality of relationship. Kasi ang relationship, hindi lang puro siya saya, kundi combination po siya ng happiness, loneliness, combination siya ng minsan kailangan mo mapag-isa, 'di ba? Even if andyan yung partner mo, 'di ba? Pero it doesn't mean na ayaw mo siya. Minsan kailangan ng alone time, 'di ba? Tapos ang isang relationship, yes, andyan ng love, pero kapag reality-wise, um, hindi lang siya puro love. Hindi lang puro love yung pinapairal natin sa isang relationship, kundi full commitment and responsibility mo sa partner mo through highs and lows ng buhay niyo. Hindi lang sa saya, pero dapat mas lalong-lalo na sa lungkot at sa hirap, dapat magkasama kayo. Kasi paano kung dumating yung point or yung point ng buhay niyo, ng relationship niyo na hindi na kayo parating masaya? Is that an enough reason for you to let go of your partner, to let go of your dreams, to let go of your plans together? So that is my question for you. Ready na po ba talaga kayo magpakasal? And yes, of course, hindi ko din po makikita yung mga reactions nyo. Pero, hindi nyo po madadaya yung nararamdaman nyo. Diba? So,
with that question, iiwan ko na po yan sa inyo, ha? Pero I'm praying and I'm hoping na yung answer niyo is yes. Why? Kasi, bakit ba ako paulit-ulit? Kasi there was a time in which, ito po, ganito din, parang na-share po nung other municipality nung nagkaroon po kami ng training when it comes sa counseling and orientation in which in their orientation, ganito din, pinagdadaanan nyo din. Nag-undergo sila ng orientation, may question and answer, may sharing. Tapos bigla nung dumating sa part na yan, nung tinatanong na nung counselor yung isang couple, biglang sinabi nung couple na hindi po kami ready magpakasal. So, by that, hindi na nila tinuloy yung kasal. Sakit, no? Doon na kayo eh. Doon na eh, konting move na lang, konting ko na lang, ikakasal na kayo. Exchange na lang ng I-dos yan, pero bumitaw. O hindi nila tinuloy. Why? Kasi doon nila na-realize yung commitment and responsibility nila doon sa papasukin nila na hindi lang siya basta-basta na relationship, hindi siya basta-basta na parang bahay-bahayan, hindi siya basta-basta. Kasi yun nga, full commitment and responsibility mo sa partner mo. Kaya sobrang importante na mag-undergo ang isang couple ng orientation and counseling. Para syempre, di ba, mabawasan po natin yung mga couple, mga failed relationship, failed marriage. And of course, kapag may mga failed marriage, ang pinaka-maapektuhan po kasi dyan is yung bata, yung mga anak niya, diba? So, by this point in time, kaya kami tanong ng tanong sa inyo whether you're ready or not. Kasi you need to think of your future. Diba? Yan. Okay, so for this part, for the last topic of my slide, is the top 10 potential marital issues. So, yung top 10 marital issues na ito ay hindi ko sinasabing automatic po na ito ang magiging problema nyo sa buhay mag-asawa, pero ito yung mga probable cause or probable na pwede nyo maging pag-awayan daw sa near future, diba? Pero ulitin ko, hindi po ito nakalatag para sabihin nyo, sabi ni ma'am, mag-aaway tayo, so abangan na lang natin yung number 4. Hindi po. Ito lang yung mga possibilities. So, number 1, boundary problems, talking versus communicating, time management, intimacy, turned focus, okay, emotional infidelity, usapang pera, inability and willingness to forgive, lack of appreciation, and allowing technology to interfere. So, dun muna tayo sa part na, okay, boundary problems. So, when we talk about boundary problems, ito po yung sinasabi nila na parang, for example, 'di ba pag may isang boundary, 'di ba may line po siya. Ang isang line, once na nag-overstep ang isang tao, parang ano na siya, parang nag-exceed na siya doon sa dapat na maging actions niya na doon lang, hanggang doon lang dapat siya, pero sumusobra siya. Okay. Para po magkaroon tayo ng clearer understanding and connection dito sa mga sinasabi ko, nagbibigay po ako ng mga examples. So, mga examples po nito, some are true to life experiences and some are ideas lang. Tapos, ang gagamitin ko po example is ako na lang po para syempre, hindi kayo mag-aaway kasi baka mamaya ako pa yung maging rason kung bakit kayo nag-aaway. Hindi po yun yung goal natin, ha? Ang goal lang po natin ay para mas maintindihan niyo yung bawat isa when it comes dito sa marital issues. Kasi minsan, meron pala tayong mga problems sa relationship natin na hindi natin alam na ano na pala siya. Para akala natin mababaw lang siya na problem, yung pala malalim na siya. And minsan, yung mga akala natin mababaw, kapag napabayaan natin, lumalalim siya. At pwedeng maging cause na paghihiwalay ng couple. Okay. So, dito sa boundary problems, for example, ako po kasi, graduate po ako ng psychology. Ngayon, sa amin po, meron po kaming tinatawag na term na conditions of worth. So, when we say conditions of worth, yun po yung mga kondisyon na kailangan mong gawin para malaman mo yung halaga mo sa isang tao. For example, kapag lalabas tayo, dapat bigyan mo ako ng dozen roses, ha, long stem, dapat red. Yung mabuskag, yung petals niya dapat. Tapos pag lalabas tayo, dapat sasakyan ang gagamitin natin. 4 wheels, hindi 3 wheels, hindi 2 wheels. Okay? Tapos dapat kapag lalabas tayo sa mamahaling restaurant, para wala namang masabi ibang tao na parang, ay, bakit yun lang, doon lang ako dinadala. Diba? Dapat katanggap-tanggap ka sa paningin ng ibang tao para sa akin. Para syempre masabi ko, mahal mo ako.
'di ba? So, yun po yung conditions of worth. Para naglalatag tayo ng mga kondisyon para masabi nating mahal tayo ng isang tao, 'di ba? Kunyari, pogi ka, dapat matangkad ka, dapat maputi ka, dapat yung ah, sahod mo 6 digits. Yun yung mga dapat na sundin. 'Di ba? Yun yung mga kondisyon na kailangan mong sundin para malaman mo yung halaga mo sa partner mo. 'Di ba? Ang sakit no. Ang sakit isipin na parang kunyari, kapag binigay sa akin yun na kondisyon, ang sakit niyang isipin kasi kailangan ko pa pala siyang sundin para lang malaman yung halaga ko, 'di ba? Pero 'di ba in the first place dapat alam, parang hindi ko kailangang parang sundin yung kondisyon na yun kasi dapat mahal mo ko kung sino ako. Kasi ako mismo hindi naman kita binibigyan ng kondisyon, 'di ba? So yun po yung dapat nating iwasan, yung mga boundary natin. Parang binabago natin yung mga partners natin sa taong gusto natin, hindi sa taong sila mismo. At dahil dun sa change na yun, yung boundary na yun, yan, malaking change yan sa pagkatao ng isang tao, 'di ba? Ngayon, baka maramdaman ng tao na yun, ng partner mo na yun, na parang, okay, susundin ko siya. Susundin ko siya hindi dahil parang yun yung kailangan para makita ng ibang tao, kasi susundin ko siya kasi para lang malaman mo na mahal kita. Diba, ang sakit. Yun yung boundary problems. Tapos, isa pa po yung idea na payag ba kayo na dapat alam ng partner niyo yung password niyo sa cellphone, sa social media, sa Facebook, tapos sa cellphone mismo. Dapat ba alam niya lahat ng password? Siguro yung iba sa inyo, oo. Siguro yung iba sa inyo, hindi. Diba? Kasi itong question na to, natanong ko na siya sa lahat ng mga na-counsel o na-orient ko. And, huwag po kayo mag-alala kasi halo-halo yung mga reactions niyo. Reactions nila at reactions niyo. And, syempre, hindi ko po pwedeng sabihing mali. Mali ang mga reactions niyo, mali ang mga nasa isip niyo. Kasi in the first place, it depends upon the relationship. Why? For example, meron isang couple na talagang sinabi ng babae, yes ma'am, dapat alam na alam ko yung password ng partner ko. Kasi kung wala naman tinatago to sa akin, di ba ibibigay niya sa akin? Yung ibang couple naman, sasabihin niya, actually ma'am, okay lang sa akin kahit hindi ko alam. Kasi nilirespeto ko pa rin yung private lives namin, yung kanya-kanya naming buhay, di ba? Tsaka nandun yung tiwala ko sa partner ko. Siyempre, both, tama. Di ko naman po pwedeng sabihin dun sa isa na couple na, ma'am, mali ka, dapat hindi ganyan action mo. 'Di ba? Kasi, what if, ganun pala yung reaction ng isang couple kasi na-test pala yung tiwala o yung trust ng couple na yun sa partner niya. 'Di ba? Kasi syempre, hindi natin talaga masasabi na parang hindi natin pwedeng husgahan ng isang couple based on their parang reaction kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila. Kung anong nag apply sa isang relasyon, it doesn't mean dapat ganun din yung mag apply sa inyo. Kasi kanya-kanya po tayo ng parang timpla sa relationship. Kung ang applicable sa kanila, it doesn't mean dapat ganun din ang sundin niyo. And vice versa, right? Okay. So for talking versus communicating, ito yung pagkakataon na merong misunderstanding between couple. Nagkakaroon po ng miscommunication. When dun sa talking, dito po yung part na parang, kunyari, kami, ng partner ko, nag-away kami for going 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Tapos, syempre, as a girl, ako babae, ako na po, huwag po mag-alala, ako, talagang sinasabi ko lahat, point out ko lahat sa partner ko yung pagkakamali niya. Tapos, by that, pag tapos na akong magsabi, doon pa lang siya magsasabi ng sorry. Sorry, okay ka na? Sige na, ako na may kasalanan. Kasi madami pa akong gagawin at ayoko na ng stress, ayoko na ng problema. So, akuin ko na yung kasalanan at hindi ko alam kung bakit. So, yun yung sa talking. So, for communicating, yun naman yung hayaan ako no. Ayun ulit, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, nagsasalita ako, nagdadadada ako, nagnanag ako sa partner ko. Tapos biglang, okay, I understand kung bakit din yun yung nararamdaman ko. Nararamdaman mo, alam ko kung saan ka nang gagaling, alam ko na ito yung ginawa kong mali. And I'm really sorry about it.
hindi ko sinasadya at hindi ko na ulitin. I'm sorry. Yun yung sa communicating, 'di ba po? Kung isipin natin ang ganda 'no, sana puro na lang communicating na parang yung nagkakaroon kayo ng magandang communication sa partner mo, 'di ba? Pero siyempre, reality wise, it doesn't happen that way. Hindi po parating gano'n nangyayari. Kasi most of the time, ang nangyayari po is talking. Why? Kasi minsan, we listen not to comprehend or not to understand, we listen to react. Nakikinig tayo kasi para alam natin kung ano yung sasabihin natin or isasagot natin. Pero hindi tayo nakikinig para maintindihan natin yung partner natin. At doon po tayo nagkakaroon ng miscommunication. Kasi it's either pataasan niya ng pride, padamihan niya ng tama, padamihan ng mali, at walang gustong umako ng mali. Diba? And dyan sa talking versus communicating, you should have a good communication and understanding with your partner. And vice versa po siya ha. Hindi po pwedeng isang isang tao lang yung parating umiintindi, isang tao lang yung parating nag-express ng kanyang nararamdaman. Dapat vice versa yan. Kasi you should be open to your partner. Kasi in the first place, partner mo yan. Dapat hindi ka mahiya dun sa partner mo kung ano yung nasa isip at puso mo. Kasi eventually, lahat ng bagay na hindi natin nasasabi sa partner natin, lahat ng bagay na parang kinikimkim natin sa sarili natin, hindi natin mamamalaya, unti-unti na yan lalabas sa atin. Unti-unti na yan parang, kunyari sa isang baso, di ba? Pag yung sa isang baso, parang kunyari ito, sa isang baso, ito, pag napuno na siya po, 'di ba? Mag-overflow siya. So yung emotions natin parang ganun, mag-overflow yung emotions natin to the point na hindi na natin siya makontrol. To the point na talagang kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng partner natin, kahit anong sorry ng partner natin, kung napuno yung baso natin ng emotions natin, wala na yung good communication and understanding. Kasi mangingibabaw na po dyan yung part na parang ipo-point out nung isa kung ano siya nasaktan o saan ka nagkamali. And always remember when talking versus communicating, dapat mag-ingat po kayo sa mga salitang sinasabi niyo. Why? Because words can break or make a person. Kapag may mga nasasabi na po tayong nasalita sa mga kausap natin, hindi na po natin yan mababawi ng simpleng sorry. Most especially if yung words, yung mga sinabi natin sa mga partner natin, yung talagang alam natin sa sarili natin nasaktan, hindi yan mababawi ng simpleng sorry. And for me, I believe, ito point of view ko lang po ito ha, ang point of view ko ay, when it comes sa physical abuse, mga abuses, ayun. So, sorry for that pause. So, yeah. So, when it comes sa mga abuse po, for me, parang sa point of view ko po, mas gusto ko ang physical abuse kesa sa verbal abuse. Pero hindi ko po sinasabing gusto ko mabugbog ha. Ang sinasabi ko lang po, when it comes sa physical abuse po kasi, 'di ba? Kapag tayo nasugat, nagkapasa, kunyari may bumukol, ganyan, 'di ba? Ang mangyayari diyan po, parang puwede siyang ano, puwede siyang magkaroon ng I mean, kunyari 'pag may ayun. So, yes. Because when it comes to physical abuse po kasi, yes, makikita yung mga pasa, mga sugat, pero there's remedy for it. 'Pag may sugat, may betadine, may Band-Aid. 'Pag may pasa, may ice. Pero when it comes to verbal abuse, parang 'pag may mga salita tayong nasabi, may nasabi mga partners natin na hindi nila sinasadya dahil sa galit, hindi na yun mababawi ng simpleng sorry. Na oo, mapapatawad kayo ng mga partner niyo. Ito po vice versa po ito, mapalalaki babae ha. Yes, mapapatawad kayo ng mga partner niyo sa simpleng sorry, simpleng suyo. Pero it will parang traumatize them, give trauma to them in a long period of time. 'Di ba? Maalala at maalala nila 'yun. Kasi parang tatanim at tatanim sa puso nila 'yun na, nasabi sa akin 'to ng partner ko, nanggaling 'to sa partner ko. Na supposed to be yung partner niyo ang poprotekta sa inyo, pero ang nangyari, ang partner niyo pala ang unang makakasakit sa inyo. Ang pinakamalala ang verbal abuse kasi walang cure diyan.
it will heal, pero it will take you a long time para mag-fully heal ka, para makalimutan mo siya. Yan. So when it comes naman po sa time management and intimacy, connected lang po yan. Kasi syempre, sa time management, if you don't have enough time with your partner, yung intimacy bumababa din yan. Para siyang nagre-reciprocate. Parang may correlation or may connection po yan. Kapag madami kang time sa partner mo, yung intimacy nyo, yung connection nyo, yung bond nyo, yung quality time nyo together, nag increase. Diba? Tumataas siya, dumadami. Pero kapag wala ka masyadong time sa partner mo at puro ka na lang trabaho, kunyari sa 24 hours a day, na simpleng 5 minutes lang hindi mo mabigay sa partner kasi puro tayo nasa work, puro na lang nakafocus sa mga ibang bagay, yung intimacy bababa din 'yan. Bababa yung quality time niyo, bababa yung spark. Kumbaga yung spark unti na siyang parang, mawawala. Kasi siyempre mararamdaman ng partner mo na parang wala ka ng oras para sa kanya. Pero eventually naman, if nagkaroon kayo ng proper time management, 'di ba, maiiwasan naman po 'to na maging problema. Magkakaroon kayo ng balance, 'di ba? Balance yung, may work-life balance kayo, balance yung oras niyo sa work, balance yung parang meron yung sa pang-family, pang-partner, 'di ba? Tapos siyempre, parang yung intimacy magde-develop 'yan, mas lalong lalalim yung intimacy niyo sa bawat isa. Yung intimacy na 'to hindi lang po ito regarding sa physical connection niyo po sa partner niyo, ha. Yung intimacy, ito yung parang kumbaga spark, ito yung tamis ng pag-iibigan niyo, 'di ba? Ito yung apoy apoy na nagpapainit sa pagmamahalan niyong dalawa, yun. So dito naman po sa turn focus, ito po yung part kung saan nagkakaroon po ng parang dumadating yung baby sa family. Ngayon, 'pag dumating na po yung baby sa family, siyempre yung focus ni mother mapupunta kay baby. To the point na yung attention, yung effort and care ni mother ay fully na kay baby, 100% po 'yan. At yung sa partner niya mababawasan kasi nga yung focus niya nandun kay baby. At nangyari po 'to true to life experience kasi ito po, shinare po ng other, participants po namin na talagang naramdaman po nila 'yun. However, sa una lang 'yun. Siyempre nung una, parang nag-a-adjustan pa lang sila kasi siyempre biglang dumating si baby sa buhay nila, 'di ba? Which is hindi sila sanay doon. Pero eventually, sinabi naman nung iba. Then eventually sinabi naman nila na, yung pag-aalaga na lang nilang dalawa sa baby, sila mag-asawa, yun na yung naging bagong bonding nila. Yun na yung bagong, parang naging quality time nila together with the baby na siya. Yun. So, naiwasan yung turn focus. Okay. So, when it comes naman po sa emotional infidelity, ito, nagiging problema po siya kapag nagkakaroon po ng emotional connection yung mga partner po natin sa ibang tao na supposed to be sa inyo lang, 'di ba? For example, 'di ba po ang pinakausong party ngayon sa mga relationship ay third party. Yung third party na yon, aminin man natin o hindi, yun po yung nagkakaroon ng physical connection yung partner natin sa ibang tao na supposed to be sa atin lang o sa partner mo mang, 'di ba? So because of that, nagkakaroon ng parang yun yung nagiging main reason kung bakit nag-aaway o nag end ang isang relationship. Pero alam nyo ba na itong emotional infidelity na 'to, yung nagkakaroon ka lang ng emotional connection sa ibang tao, puwede na siyang maging cause ng breakup or ng pagkasira ng isang marriage or ng isang relationship. Why? Kasi ito na po yung part kung saan dumadating na po sa yun, 'di ba, emotional infidelity. For example, nag-away kami ulit, nag-away kayo ng partner mo, 'di ba? Ngayon, 'di ba 'pag nag-aaway ang isang mag-partner, tapos dumating kayo sa point na nawalan na kayo ng patience, hindi niyo na natantya yung partner niyo, nag-walk out kayo, 'di ba? Ngayon, ikaw as a person, hahanap ka ng tao na makakaintindi sa'yo. Hahanap ka ng tao na para makaka-relate sa situation mo, sa side mo. So, diyan na papasok yung for example, kapag yung partner ay lumapit sa office mate, girl best friend, boy best friend, close friend, 'di ba? So, doon, syempre, yun, lalo na kapag opposite sex, for example, pag babae lumapit sa lalaki, ang lalaki lumapit sa babae, pag isa doon nag-share na parang, "Bakit ikaw?" Konting parang explanation ko lang sa'yo, hindi pa ako fully nagse-share, nage-gets mo na ako. Yung misis ko, yung partner ko, ang dami ko ng sinabi pero hindi niya ako maintindihan. Bakit ikaw? Mas okay kang kausap kesa sa partner ko. Sakit po, 'no? Pero yan yung nangyayari po sa totoong buhay.
Diyan po nade-develop ang emotional connection. Yung emotional connection na yan, nagiging emotional infidelity to the point na hinahanap mo yung parang comfort at hinahanap mo yung approval sa ibang tao, most especially sa opposite sex, para dun sa nararamdaman mo. At sa simpleng emotional connection na yan, pwede nga mag-lead sa bigger problems. Pwede mag-lead sa third party, di ba? Next is usapang pera, money. So ito, usapang pera, actually kahit single ka man or in a relationship or pagpapakasal, 'di ba? Talagang problema ang pera, 'di ba? So dito, kaya siya naging marital issue kasi sa point na to, sa part na to, hindi po na prioritize kung ano ba talaga yung kailangan at ano yung mga gusto. 'Di ba? Meron tayong mga wants at mga needs. 'Di ba? Minsan, mas nangingibabaw si wants kesa sa needs. For example, pag nag-add to cart tayo, 'di ba? 'Di ba pag nasa-stress tayo, mag-add to cart tayo. Add to cart, add to cart, add to cart, 'di ba? Tapos to the point na biglang pag nasa-stress ka na, ma mache-check out mo na siya, 'di ba? So that parang hindi mo na na-prioritize, hindi niyo na na-prioritize as a couple kung ano ba talaga yung nagwe-weigh, kung ano ba talaga yung mas matimbang. Yung mga gusto ng panandalian o yung mga kailangan na talagang para magsisave ng family, 'di ba? Kailangan ng family niyo mismo. So, diyan kailangan yung timbangin ng mabuti kung ano ang wants at ano ang needs. Pero hindi ko po sinasabi, hindi ko kayo pinagbabawalan mag-Shopee, Lazada, 11, 11, 12, 12 po ha. Ang sinasabi ko lang po, you need to prioritize your financial priorities. Kailangan may financial stability, kailangan planado lahat. Kailangan when it comes to money, kung pwede magkaroon kayo ng mga insurance, yung insurance na mag-cater o magsisave ng future ng mga anak nyo at future nyo mismo, di ba? Na parang you're not just working for your retirement, but you're also working for the future of your child, di ba? Last three problems, okay. So when it comes in inability or willingness to forgive, ito yung pinakagustong example ng mga participants ko. Kung saan, ang isang couple ay nagiging historian. So when I say historian, ito yung bumabalik yung partner mo sa past. For example, naalala ko yung ginawa mo sa akin February 14, 2020. Naalala ko na naman yung ginawa mo sa akin February 14 ulit 10 years ago. Hindi mo ako binigyan ng roses. Naalala ko na naman ginawa mo sa akin December 31, 2005. Hindi ako yung una mong ginreet sa Facebook ng Happy New Year. Diba? Kung mapapansin nyo, ang tagal na, 2005, 2020, 10 years ago, and yet yung partner mo balik ng balik sa past. Why? Kasi hindi niya maintindihan yung rason kung bakit niyo yun nagawa in the first place. Kaya hindi niya kayo mapatawad. Kasi mas nangingibabaw yung idea na masakit na nangyari kaysa dun sa part na kailangan kayong patawarin. Yan. Pagdating naman po sa 9, lack of appreciation. Ito na po yung part kung saan hindi na po natin na-appreciate yung mga partners natin sa mga maliliit at malalaking bagay na nagagawa nila para sa atin. Why? Kasi nagiging comfortable na tayo about it. Nagiging comfortable na tayo about it, kaya natitake for granted na natin yung mga small and big gestures nila. And syempre, as a person, kung ikaw mismo alam mo sa sarili mo na ma-effort ka talaga, tapos, yung binibigay mong effort is 100%. Pero ang binibigay sa'yo ng partner mo, parang 10% lang, 20%, diba? It may sound na parang humihingi ka ng kapalit, pero ang reality, you're just asking for an effort din. Kasi 'di ba, iba din sa pakiramdam natin may na parang nare-reciprocate yung effort na binibigay natin, 'di ba? Ayan. So, syempre, you need to be thankful and grateful for your partner sa malalaki at maliliit na bagay na binibigay o ginagawa nila para sa inyo. Kasi syempre, ginagawa nila yun out of love. Not, parang, yes, out of love and responsibility, pero mas mangingibabaw dyan yung love nyo. I love nila para sa inyo. Diba? And last but not the least is allowing technology to interfere. So sa part na ito po yung dumadating na kayo sa point in which hinahayaan nyo ng simpleng cellphone, simpleng social media ay magiging rason kung parang pagiging pag-aawayan nyo bilang couple. Diba? For example, meron kayong sinet ng partner mo na for after 3 months, tsaka lang nangyari yung date na yon.
After 3 months yun ha. Ayan, after 3 months, natuloy na yung date na pinakahihintay niya. So, during the date, ayan. So, kumakain na kayo, ganyan, ganyan. Tapos, biglang nag-ring yung cellphone ng partner mo. Tapos, titignan mo siya. Tapos biglang sasabihin ng partner mo, "Wait lang ha, ano lang, sagutin ko lang 'tong, text at tawag ng boss ko, babalik ako. Give me 10 minutes." Siyempre ikaw ayaw mong masira yung ano, ayaw mong masira yung mood. Okay, sige, papayag ka. Hanggang sa dumating sa point na dumaan ng 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, yung partner mo nandun pa rin, kausap niya yung boss niya sa cellphone, nagwo-work na siya. Siyempre ikaw, as a partner, tagal mo hinintay eh, 3 months eh. Siyempre ikaw, bilang tao, human nature natin, maiinis tayo, magagalit tayo, hindi natin siya maiintindihan. And doon napapasok yung idea na we are allowing a simple technology to interfere our life or our relationship, our marriage, 'di ba? Kasi itong date na 'to as in inaabangan niyo, eh. Tapos all of a sudden, dahil sa simpleng cellphone mawawala lahat nun, 'di ba? Yun. So, siyempre nandiyan din papasok yung social media na parang technology, nirelate ko po siya sa social media kasi siyempre 'di ba, may mga post kasi sa social media na talaga masasabi natin na parang napaka-ideal, parang ang perfect ng couple when it comes sa social media. Why? Kasi siyempre wala namang gusto mag-post ng pangit 'di ba, sa social media, puro magaganda, 'di ba? Pero what if 'di ba, sa social media ang ganda ng relationship nila, sa social media parang nag-a-out of town sila, out of the country, yung lalaki binigyan niya ng house and lot yung partner niya, yung babae binigyan niya ng sasakyan yung partner niya. Siyempre ikaw bilang viewer, bilang taga tinitignan mo yung Facebook, parang mapapa-wow, sana all, gusto ko ganyan din sa relationship natin. Diyan na papasok yung comparison mo. Iko-compare mo yung relationship mo sa relationship ng ibang tao. Na siyempre magkakaroon na 'yan, babalik na naman tayo, magkakaroon ng boundary problems, magkakaroon tayo ng standard, magkakaroon ng miscommunication, 'di ba? So, 'yun yung mga nangyayari. So, 'yan. So, sa simpleng social media na 'yun, nagiging reason kung bakit nagiging parang pinagmumulan ng misunderstanding sa isang couple. 'Yun. So, 'yan na po yung top 10 potential marital issues. But I'm not saying na 'yun na po yung automatic na problem niyo. Ito lang po yung mga dapat po nating hopefully maiwasan as your marriage goes on, 'di ba? And last, for my last topic, my last sharing is, i-share ko lang po ito sa inyo. So, this is about a Bible verse po na nakita ko. And at first, I thought parang it really talks about yung simple lang na when it comes to relationship. Pero yun pala, may deeper meaning pala tong Bible verse na to. So, i-share ko na lang po sa inyo. So, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. So, sabi dito, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. And love never fails, diba? So, dito pa lang sa part na parang no record of wrong. Keeps no record of wrong. Kasi 'di ba when it comes to our relationship, parang hanggang saan mo kayang magbigay ng chance sa partner mo. 'Di ba sinasabi natin, oh, first chance, second chance mo na yan, last mo na yan ha, kundi ayoko na. 'Di ba? Pero, sabi dito, when you really love someone, you should not keep na parang yung record na ito yung mga mali mo, ito yung mga tama mo. Hindi po pala dapat gano'n. Pero siyempre, tao lang tayo, 'di ba? Hindi natin siya fully maiintindihan, 'di ba? Pero the question is how long or gaano mo kayang intindihin yung partner mo through the highest and lowest ng point ng relationship niyo. Will you be there sa lowest part ng buhay ng partner mo? Or ikaw yung unang iiwan o unang tatalikod sa partner mo kapag nahirapan ka na, 'di ba? I want you to remember na parang love never fails. Love always perseveres and love will always win lahat
ng problems. As long as alam niyo sa sarili niyo na you're willing to compromise, you're willing to take the responsibility, you're fully committed to your partner. No matter what happens, 'di ba? Hindi man siya araw-araw kamahal-mahal, pero parati mo siyang pipiliin sa mga masasaya at malulungkot na araw. And syempre, as I end this video, hindi ko na kayo makikita. And actually, hindi ko pa rin kayo nakikita. Pero the point is, I want you to remember na always choose one another. Always choose your partner when life gets hard. Kasi sila yung magiging support system mo. Always choose your partner despite ng lahat ng naririnig niyo sa mga tao sa paligid niyo. Always choose to believe and love your partner sa mga panahong hindi siya kamahal-mahal. Kasi doon niyo talaga masasabi na yung marriage or relationship niyo is one of a kind. Most especially, if hinahayaan niyo din na si Lord o si Lord, si Jesus, ang magiging center ng relationship niyo. We should love and understand and forgive others like how Jesus forgives and loves us. And I know, kung hindi man po tayo pare-parehas ng religion, kung iba po sa inyo ay, ako po Catholic po ako, kung iba sa inyo are born again Christian, Baptist, Roman Catholic, INC, it doesn't matter. It doesn't matter why, kasi parang ang mangyari po dyan, you will believe dun sa kind of love na meron kayong dalawa. Yun po yung papahalagahan niyo. Yun yung po yung iingatan niyo no matter what happens. Diba? Kung sino man po ang pinapaniwalaan nyo, siya po yung magiging center ng buhay nyo at siya yung mag-guide sa relationship or marriage nyo. And by that, I want to say congratulations to all of you and hopefully nakatulong po yung mga discussion ko and hopefully ma-meet ko po kayo in person and I'm so sorry for the pause for not being there physically, but I know na your marriage will fulfill or your marriage will succeed kasi you both choose to be here, di ba? Na mag-undergo ng pre-marriage orientation and counseling. By then, congratulations, I'm Diana Grace Umuusan from MSW.